Anumang advertisement sa telebisyon o radyo, pinaaprubahan ho muna yan sa Ad Standard Council or Ad Board. Hindi ho pwedeng lumabas ang anumang mga advertisement na 30-seconder or TV or commercial na hindi ho dumadaan sa prosesong ganyan. Ang naging problema ho rito ay naging talelong ho yung COMELEC, Commission on Elections. Wala hong magawa, tali ang kamay ng MPRCB dahil hindi ho nila saklaw pagdating ho sa mga political ad. Wala ho rin ang KBP nagmukhang tanga or eng-eng na hindi rin ho nila alam kasi hindi raw ho nila saklaw din paglabas ho ng mga advertisement ng mga politiko. Itong eleksyon na wala hong rules. In short, anything goes. Ngayon, linawin ho natin, anumang produktong ilalabas, kinakailan suriin ho muna ng ad board at paaprubahan ho yan ng Ad Standard Council para ilabas ho sa telebisyon na kukunin ho yan bilang approval sa mga television network. Kung saan ho sa TV, MPRCB ho yan. Kung radio ho yan, KBP. Linawin ho muna natin. Naging gray area ho itong pangyayari ho ito. Kaya naman ho, kami ho'y nagsasalita base ho roon sa paggamit ho ng mga bata. Ngayon, kung naglabas ho ng mga advertisement na kapareho niya sa politika, saan ho manggagaling yung pamantayan para isa hong commercial, kung yan ay political ad, sino ho ang susuri niyan? Kung yan ay basura, kung yan ay sabihin na ho natin kakaning baboy, sino ho magsasabi niyan? Wala ho, free for all. Ito hong eleksyon na ho ito, marumi. Ang hindi ko lang ho maintindihan, ito ho si Trillanes na kahon na parang asong ulol. Sa kanya mga sinasabi, umeltra pa. So ito ho yung official statement ho ng Senator Trillanes IV. Doon ho sa sinasabing negative TV ad, ay hindi ho ako lalabas na para ako eksperto. Subalit, dediretso na ho ako. Ito ho pahayag ni Trillanes, sundan ho natin, babasahin ho natin to. Sa social media ho to. Sabi niya, the truth definitely hurts. The children were purposely used to hammer the message that they should always be part of the consideration in our choice of leaders of the country, not only because it is for the future, but also because they will emulate these leaders. Besides, the children were shown in a positive light, and all pertinent laws were strictly followed. But wait, the turtards, sabi ho nila, are suddenly concerned about children. Yet they laugh every time the turtle cusses and jokes about his penis and rape, not realizing that children are listening too. Such hypocrisy, right? Now, that's what the ad is all about. Makinig ka, Trillanes. Makinig ka, asong ulol, kahul ng kahul na hindi mo naintindihan. This is not your forte. Kung ikay kudita, nagsenador, hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng iyong mga pamantayan, ethics and moral standards and legal standards, bahala ka sa buhay mo. Pagdating sa parting to, huwag ka magdudunong-dunungan. Di mo naintindihan. Kaya tama lang sa iyo, asong ulol na kumakahol ng kahol. Pakinggan mo to. Sabi mo, truth definitely hurts. Tama ka. You're right and you're wrong. Children were purposely used. Talagang sinadya mong ginamit. Sinadya ninyong ginamit. Kayong mga kulay dilaw et al. Sadya ninyong ginamit ang mga bata. Para ipamukha yung mensahe kung sino yung sinasabi ninyong masamang tao. Wala kaming pakialam doon. Pero ang paggamit ng mga bata, protektado ang bata sa estado. Ngayon sinabi mo, sino magsasabi sa'yo that children is shown in a positive light, and all pertinent laws were strictly followed. Wait a minute. Huwag natin gamitin ang mga anghel at inosente. Ang mga anghel ay dapat lang nakipaghalubilo sa mga anghel at hindi lang mundo ang politika. Marami ang politika, Trillanes. Rule number 1. Number 2. Kung gusto natin sila maging leader, una sa lahat ang pagtuturo sa maging leader sa mga bata ay pagsunod sa mga magulang. Ako isang magulang. Dapat sumunod ang anak ko sa akin. Bilang isang leader, sino ba naman ang dapat sundin? Hindi yung presidente, hindi kung sino, hindi ikaw Trillanes, na ikay kudeta, at hindi kahit sinong talpulan o kulay dilaw sa inyo. Diretso ho yan Shoot from the hips. The parents are responsible for the children. You, Trillanes, is not a good role model, and so am I. So shut the F up and do not try to reason out and say,
putting everything na parang you're justifying the means to an end. Your end does not justify the means. The means does not justify the ends, both ways. Get the kids out of this. Ang mga anghel at inosente, huwag niyong idamay sa mundo ng mga politiko at mababahong trapo kapareho ninyo. Iba ang mundo ng mga bata. Ang mga bata ginagabayan, binibigyan ng aral at asal. Masyado pa silang bubot para sa politika. Kung ang mga bata ay nag-uusap lamang bata sa bata at sasabihin ng aking tatay, ito'y gusto niya, ng ayaw niya, gusto niya ng taong marangal. Ang mga bata nag-uusap sa kanilang pag-uusap bata sa bata. Pero pag ang bata, inilang tagmumukha, kinuha ninyo yung mga salita ng isang politikong ginigiba nyo, and then dinikit-dikit nyo, parang yung bata ngayon, na naintindihan niya na kanya ginagawa. Wait a minute. Ang mga bata, pag ginamit mo sa komersyal, abay, kinakailangan sila ay merong pipirmahan na kontrata. Wala pa silang karapatan pumirma sa kontrata. Wala pa sila sa legal age. Ang mga bata, hindi pa pwede pumirma ng kontrata bilang talent ang mga magulang. Pero kung ang mga magulang mismo ginamit ang kanilang mga anak, lantaran ng mukha, hindi man lang na-fixilize. Kawawa naman yung mga bata, baka mabuli sa eskwelahan. Hindi naman lahat mga bata pareho kasi may mga magulang. Ang punto natin dito, bubot ang mga bata. Huwag natin gagamitin ang mga anghel. Ang mga demonyo sa lupa, hindi pwedeng gamitin ang mga anghel sa lupa. Ang mga anghel ay dapat nakipaghalubilo sa mga anghel. At para maging anghel yung mga bata na yan, dapat anghel yung magulang at magulang ang magiging gabay para doon sa mga anghel. Hindi yung mga demonyong, kaparehong politikong, mga trapo, nagagabay kayo sa pamamagitan ng kakaning baboy, hogwash na sinasabing commercial na yan. Naintindihan niyo ba? So, the next time you talk about Trillianos before you open your mouth, shut the F up. How about that? Ang mga wais na mga demonyo, sa anumang kanilang pag-iisip at anumang bagay na maaring maganda pakinggan, ganun ang mga demonyo Itatago, ikukubli ang kanilang mga, sabihin natin, motibo, maaring maganda tingnan. Pero ang motibo nyo, anumang bagay, hindi dapat pinapasok yung mga bata. Ay dapat kinuha ninyo mga politiko. Dapat kinuha nyo yung mga matatanda. Yung nakakaintindi, yung mga botante. Huwag yung mga bata. Hindi lahat ng mga magulang ay pare-pareho sa pagpapalaki ng mga bata. Ang mga totoong mga leader, hindi sa politika. Ang mga totoong mga leader, ay mga leader na kung saan hindi yung marumi, batuhan ng putik. Huwag gagamitin ng mga bata. Magbatuhan ng putik. Magbatuhan ng baho. Sabihin na natin, lahat naman kayo mga anak ng pi. Lahat kayo mga anak ng pi. Kayong mga trapong anak ng pi. Walang exempted sa inyong 5 tumatakbong politiko, mga presidente. Anak kayo ng pi. Pero iisa doon ang anak ng pi na lumalabang sa namang kadahilan na iiba sa inyong mga anak ng pi na mga trapo. Huwag gagamitin ng mga anghel sa inyong mga kung anong gusto nyong gawin, mga anak ng pi. Kayong mga anak ng pi, you sons of, do not use the kids. Spare the kids. Shoot from the hips. That was Ben Tulfo. See you next time.